Sa nakikita ko kay Pangulong Marcos, talagang napakabagal po at parang palabas lang ang ginagawa niya. Kung talagang seryoso po ang ating Pangulo, nananawagan po kami sa kanya, appoint the independent commission right now. Attorney, ulitin ko lang po yung tanong na naudlot po yung inyong sagot kanina, yung kahalagahan po na dapat hindi magpalihis sa tunay na issue ang taong bayan, lalo na dito sa kontrobersyal na flood control projects po, Attorney. Ay, opo, katulad po ng nabalita ninyo, eto nga pong BIR is now in on the action at iniimbestigahan daw yung mga kontratista. Good, follow the money. Ngunit, imbestigahan din po natin yung mga DPWH officials. Imbestigahan din po natin yung kanilang mga lifestyle. Pati yung mga congressmen, mga opisyal ng House of Representatives na biglang lumobo. Yung SALN at ang daming mga sasakyan, alam na, pinopost pa nga sa social media, ang daming mga designer bags. Tignan po natin kung yung kanilang lifestyle ay suportado ng kanilang sweldo bilang mga miyembro ng House of Representatives at ng yung sweldo ng mga empleyado ng DPWH. At nagtataka pa po ako, Sir Jade, Sir Admar, bakit walang nasususpinde ni isa motu proprio from the President? Kung ako may presidente, sususpindihin ko na yung DPWH secretary ko sapagkat he is on top of the situation. Kung hindi pa nabulgar yung flood control, kung hindi pa bumaha ng bumaha, hindi pa mabubuking, anong ginagawa ng sekretary mo? At anong magagawa ng galit niya? At yung pagbisita niya sa mga flood control projects, hindi puro pakitang tao lang, puro palabas lang, only for optics, moro-moro lang yon. Tsaka, Attorney, bakit kaya mabilis sila doon sa mga pangalan na inilalabas po nila, yung mga nakapangalan yung resibo doon sa confidential fund ng pangalawang Pangulo, pero napakabagal naman na mabanggit sino yung involved na mga politiko dito sa controversial na flood control projects? Opo, tama po yun. Bakit yun lang ang ginagawa nila? When alam naman po ng lahat na ang daming mga nandyan po sa House of Representatives na maaring sangkot dito. Naglabas sila ng 15 contractors. Ba't ayaw nilang sabihin kung sa likuran ng mga contractors na yon, sa mga kumpanyang yon, ay may involvement ang mga miyembro ng House of Representatives. Yun po ang aking kinakataka. At isa pa po, yung mga maiingay sa Senado, na napakabilis tumayo kapag ang issue daw ay accountability, transparency. Bakit wala tayong naririnig sa kanila? Selective ba ang kanilang panawagan sa transparency at accountability? So yun po ang pinagtataka ko kasamang Jade, kasamang Admar. Tsaka, Attorney, nababanggit na nga nitong si Mayor Benji Magalong ng Mayor for Good Governance at itong si Senador Ping Lacson kung paano yung nagiging hatian sa mismong proyekto na kung ihahambing sa hatian ng mismong politiko o kongresista, kung sino man yung nakatoka dyan, di hamak na mas malaki kumpara dito sa mga kontraktor. Pero ang kontraktor agad ang napapangalanan, Attorney. Opo, tama po yan at mabuti na pansin nyo na yan. At yan pong tungkol kay Mayor Magalong, matagal na pong nagbo-volunteer yan to head an independent commission. Napakaganda po ng reputasyon ni Mayor Magalong. He is the person who sacrificed his ambition to become PNP chief para lamang lumabas yung katotohanan doon sa tinatawag na Mamba sa Pano massacre, yung napatay yung sa 44. And yet, etong ating Pangulo, napakabagal at tagal na po namin nananawagan sa PDP na i-appoint si Mayor Magalong bilang head ng isang independent commission. Hindi nga namin kapartido yung si Mayor Magalong, pero aming inirekomenda. Ngunit kahapon lang yata o isang araw, doon lang nag-usap ang Pangulo sa si Mayor Magalong at hanggang ngayon, wala pa yung sinasabing independent commission. Kung sa Ilocano mabayag ang ating Pangulo, babagal.
Attorney, si Jade po ulit ito. Umaasa pa rin ho ba kayo sa Partido po Demokratiko Pilipino na may mapapanagot sa ilalim pa rin nitong kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos laban dito sa mga korap dito sa flood control projects? Umaasa po kami, siyempre po, yan ay para sa ating bayan, sa kapakanan lahat. Ngunit sa nakikita ko kay Pangulong Marcos, talagang napakabagal po at parang palabas lang ang ginagawa niya. Kung talagang seryoso po ang ating Pangulo, nananawagan po kami sa kanya, appoint the independent commission right now. Ilagay nyo bilang chairman si Mayor Magalong at punuin niyo po yan ng mga tao, ng mga retired na mga justices na walang kinikiligan. Kasi may mga retired justices na namumulitika, wag po yun. Mga retired justices na talagang parehas, mga retired military officers na talagang parehas. At yan po ang inyong pag-imbestiga. Ngunit ang aming pag-asa na lamang ay nandito nga po sa Blue Ribbon Committee ni Senatora Rodante Marcoleta. At sana po iyan po ang magkaroon ng resulta upang magkaroon ng mga bagong batas na ang layunin ay hindi na po maulit yung ganitong klase ng anomalya.